Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Oktubre 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:47 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes, at nais ko pong mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa itong nangyari sa buhay ni Eman Atienza. Opo. Nakakalungkot po i-discuss ito. Ayaw ko na sanang i-discuss ito pero nakita ko po sa YouTube, ang dami po na nagsusulat. Opo, ang daming nagko-comment at magaganda po yung mga comment nila, at buong daigdig po nagko-comment. Opo. May nabasa ako na ang sulat niya ay ang pangalan niya ay Arabo. Probably taga Saudi Arabia yun English. Maganda yung sinulat niya. Binabasa ko po isa-isa. May mga Pilipino na nagtatrabaho sa Japan, sa Europe, at dyan sa Australia, Canada. Ang dami po nagko-comment, kaya naisipan ko po, bagamat ayaw ko sanang i-discuss ito, ay magbigay ako ng kaunting pananaw ko, o ano ang masasabi ko dyan dito sa nangyari sa buhay ni Eman Atienza. 19 years old po, nagpakamatay, nagbikti. At yun nga, marami ang ay tama naman yung mga sinasabi nila tama. Binabasa ko po isa-isa yung mga nagko-comment. Ang napansin ko lang po, sobra na yung talakay nila, pero hindi nila natatalakay yung iba. Yun po. Kaya ang tatalakayin ko ngayon ay yung simula hanggang sa matapos. Ganun po yan. Kasi kung tatalakay mo lang yung pangyayari ngayon, o yung pamilya ngayon, o yung mga prevailing events lang ngayon, ay wala kang rekomendasyon. Wala kang solusyon. Yun ang nakita ko Kaya naisipan ko po na mag-vlog patungkol dyan. Kasi wala ako nakikita na ano ba yung advice nila? Ano ba yung solusyon nila sa problema? Alam nila na ang dami ng ganyan Alam nila na kahit mayaman na, maraming pera, ay nagpapakamatay pa rin. Alam nila. Ay ano nga ang solusyon dyan Alam nyo po, aywan ko kung maniniwala kayo, ay kung problema lang po ang pag-uusapan, kung problema lang po mas malaki ang dinadala, o malaki ang problema na dinadala yung walang makain, yung pinatay ang kanyang magulang, o natukhang ang kanyang magulang, at wala na silang makain.
Yan po ang malaking problema. O ninakaw yung mga ari-arian nila, nilang grab. Yun po, at wala na silang mapuntahan. Yan po ang malalaking problema. Yan pero hindi na yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko po dito, mga kababayan, mga minamahal, bakit pumasok yan? Kasi kung hindi mo alam bakit nagkaganyan o bakit pumasok yung ganyang problema, hindi mo masusolusyonan yan eh. At ano ang solusyon? Yun dapat ang talakayan dyan. Iiwasan ko po na humusga. Ayaw ko nga talakayin po yan eh. Kasi nga, nababasa ko dun sa mga comment, uy, huwag kayong humusga. Yun eh, hindi ba? Natama naman, hindi ba? Ay sinagot ko naman. Kako, mabubulok ang mundo pag hindi mo sasabihin ang tama at saka mali. Mabubulok ang mundo. Madaling mabulok o madaling masira. Kung walang mangangaral kung ano ang tama at saka mali. Yun ang sinabi ko ay pero hindi na rin yan ang kwang ko, hindi na rin yan ang topic ko. Ang topic ko ay ito. Romans 5:12. Ito po ang reason bakit tayo may mga problema ngayon. Bakit tayo naghihikahos? Bakit tayo may mga sakit? O bakit tayo namamatay? Ito po ang pinagmulan. Kasi nga si Iba't Adan, immortal po yun. Walang kamatayan, walang sakit. Pumasok lang dito dahil sa kasalanan. Ito po, Romans 5:12, therefore, just as through one man sin enter the world, and death through sin, and thus death is spread to all men because all sin. Ayan po Hindi ba? Dahil po sa kasalanan. Kaya nagkakaproblema ang tao. Opo. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan o nagkakasakit ang tao. Kasama na po yung sakit na yan. Kung ang tawag man yun dyan ay mentally ill. Pero ako, wala na yan. Lahat na yan. Iisahin ko na yan. Sakit o karamdaman o mga, kung ano man ang tawag mo dyan, psychological disorder, ay mga kwan lang yan, mga pabulaklak lang yan ang mga salita. Pero ang pinanggalingan yan ay dahil sa kasalanan. Nasok ang kamatayan o iyang mga problema na ganyan. Mga, ano bang tawag yan? Mga, yung mga, hindi lang kamatayan yan o sakit o mamaya, mahagip natin yan, Ngayon, sa Genesis kasi, chapter 2, verse 17, sinabihan kasi ng Panginoon, si Adan po lang ang sinabihan dito, si Adan. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for in the day, ayan po, hindi ba? In the day, ulitin ko lang in the day that you eat of it, you will surely die. Ayan po. Diyan po nagsimula Sinabi po ng Panginoon kay Adan lang po ito wala pa yung asawa niya. Lahat ng prutas dito pwede mong kainin pero itong but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. May isang puno doon na pinagbawalan na kainin. Ay kinain, ay yung nga pumasok ang kamatayan. In the day.
Pero mayroon tayong mababasa sa Biblia po, marami po nakasulat, a day with the Lord is like 1,000 years in the earth. Ganun po ang pagkasulat. O yung 1,000 years dito, kaya nga po si Adan nabuhay ng 930 years. Ang nakasulat po ay 1,000 years here on earth is like a day in the Lord. Yun po ang nakasulat. Kaya nga tama po in the day ay simpre ay saan ba sinabi yun? Ay dun sa paraiso, hindi ba? O mayroong iba nakasulat ay sino ba ang mga gwardya dito? Yung mga nagwagwardya. 1,000 years here on earth, sabi niya, is like a watch in the night. Sa Panginoon, sabi niya, with the Lord. Para lang naggwardya. Naggwardya sa gabi. O adi, ayan nga hindi ba? O sige, at least, alam na natin yan, For in the day that you eat of it, you will surely die. At hindi po nagsisinungaling ang Panginoon po Hindi Ngayon, Romans 8:21 hanggang 23. Ito na, hindi nyo alam ito Romans 8, verse 21 hanggang 23. That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ayan po. Nadidikay po Nadidikay po ang laman ng tao. Para maintindihan nyo. Kasi nga, may kamatayan Hindi lang, okay, basahin po natin at ito po ay New International Version po ito. Pinili ko ito kasi yung sa ang hirap intindihin. Romans 8, verse 21 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ayun nga, aalisin yan aalisin yang decay na yan. Aalisin yan. Kasi hindi po yan ang plano. Ang plano po, immortal ang tao. Immortal. Pero pumasok ang kasalanan, ayun, pumasok ang decay o ang kamatayan. Kung ano man yung decay na yan, mental illness na yan, wala na kung pakialam dyan. Mga kwan lang yan para bibilihin nyo yung mga kwan, mga libro o mga gamot o negosyo po yan kunyari maaayos nila, hindi maaayos yan. At ito nga maaayos lang yan kung ikaw ay children of God. Nakasulat po dyan and brought into the freedom and glory of the children of God. Ayan lang po. Kung nananampalataya ka. Kung hindi ka nananampalataya, ay problema mo yan. Hindi ba? Kung nananalig ka sa salapi, hindi ba? Salapi hindi ba? Ay doon ka nananalig sa mga matataas na gobyerno, hindi ba? Nananalig kayo dyan, ay problema nyo dyan. Hindi ba? Katulad ngayon si Martyrs, hindi ba? At saka si Joel Villanueva, nachichik sila ng mga tao ngayon kasi nananalig sila kay Duterte. Akala nila hindi matatanggal yun. Kaya nilihim lang nila. Nilihim na nila ng nilihim. Okay. We know that the whole creation, ano pang sinabi? The whole creation po hindi ba?
Oh, we know that the whole creation, ayan, binabasa ko lang po ha, at basahin nyo rin na andyan yan eh. We know that the whole creation, ayan lang nga, pati mga animal eh, hindi ba? Pati mga halaman, pati bituin yan. The whole creation po eh. Buwan, naku po. We know that the whole creation has been groaning. Humihikbi, hindi ba? Nananangis. Hindi ba? O, aywan ko, nahihirapan. Hindi ba? Kasi nga, nananangis eh. O, umiiyak. We know that the whole creation is groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Hanggang ngayon, sabi ng Biblia up to the present time, inihalin tulad yung sakit na nararamdaman na kung saan ang isang babae na manganganak. Ganon. We know that the whole creation is groaning as in the pain of childbirth right up to the present time, until this time. Ayan po. Ay binabasa ko nga yung mga comments ng mga tao patungkol diyan kay Martyris Ay wala na silang sinusumpa na nila Ayan na nga po Kaya until now, the whole creation is groaning until now. Hindi ba? Hindi ba? Makita nila si Martyris, pilosopo, hindi ba? Wala daw batas. Ay, pambira naman. Ay, bakit hindi mo po ginamit ang common sense mo, Martyris? Hindi ba? Bakit hindi mo ginamit ang sentido komon mo o yung konsensya mo? Tama ba na ilihim mo? Nasaan ang konsensya mo? Hindi ba? Ilihim mo yung desisyon mo? Kaya nga ang mga tao ngayon ay naku po, galit na, hindi ba? Dahil nga dyan, ay ito nga, example ko lang yan. The whole creation is groaning until now. Kasi nakikita nila yung injustice. Hindi ba? Nakikita nila na walang patutunguhan, hindi ba? Dahil nga, wala daw batas. Sabi niya, ayan na nga po walang batas kanya. Ay anong magagawa mo? Ay, kasi ito si Martyris, nagki-create ng salita na ay talagang ganun ang tao po kasi ay ang tao po kasi ay corrupt. Kaya pwede siyang gagawa ng salita na ayaw daw niyang siraan ang pangalan ni Joel Villanueva. Ay tama naman, hindi ba? Pero salita niya yan. 100% din ako dyan. Huwag kang maninira. 100% din ako dyan. Pero nga, ay ganun ang salita niya. Ayaw daw niyang siraan ang pangalan ni Joel Villanueva. Ay tama naman. Ay pero ay may common sense ka naman Ay ang tao gustong malaman, ano ba ang desisyon mo? Ano ba ang rason mo? Ay hindi mo pa nga sinasabi ang rason mo Bakit mo pinalawalang sala, hindi ba? Si Joel Villanueva. Hinahanap po ng mga tao ngayon yan. At malamang kung wala yan, delikado. Ayan po, Kaya nga, yan na nga ang sinasabi ko The whole creation is groaning until now. Kasi nga, injustice hindi ba? Yan, Not only so, ituloy ko lang po not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we want eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Ayan po, ay sabagay, basahin nyo na lang yan at ipapaliwanag ko na, Not only so, sabi nga, but we ourselves. Sino po ito? Ito yung mga ligtas. First fruit
who have the first fruit of the Spirit. Yung nailigtas o yung mga ligtas, kami kanya na ourselves, sabi niya, who have the first fruit of the Spirit, groan. Umiiyak din eh. Umiiyak din yung mga ligtas eh, hindi ba? Ay, the whole creation nga eh, hindi ba? Umiiyak eh, groan inwardly. Ngayon, bakit sila nag-groan? Bakit sila umiiyak? Yung mga ligtas na tao. Ayan nga eh, as we wait eagerly for our adoption. Hinihintay nila na mapalitan na. Hindi ba? O dumating na yung, dito kasi adoption eh, pero actually ito, the redemption. Waiting for redemption. Kasi nga itong bodies natin, mabubulok ito eh. Yan po ang paliwanag sa Romans, hindi ba? Ngayon, kung may sakit ka man, ay talagang ganun eh, hindi ba? Bunga yan ng kasalanan. At marami pong kasalanan yan. Marami. Maari yung lolo ng lolo, nagkasala yan. Maari yung tatay nagkasala din. Kaya ganyan ang nagiging resulta. Kung ipapaliwanag ko lang po ito, kulang ang isang oras na yung mga defect ng mga tao, na yung inborn defect ay nakukuha yan dahil kulang ang kwan ng magulang. Kulang ang yung kwan. Ang sabi nga ni Balagtas walang dapat sisihin kung hindi tamad na magulang. Ay bakit niya sinulat yan at wala namang umaangal dyan? Hindi ba? Tamad na magulang ang tawag niya. Pero ako, alam ko yan, lahat ng depekto ng tao, doon pa lang sa childbearing niya, nakakaapekto na yan. Opo. Pero hindi ko na tatalakayan yan dito. Ang sinasabi ko lang dito ay, we are groaning until now, waiting for redemption. Ayan po ha, para maliwanag tayo. Pero yung iba naman, they are groaning, ay iyon na, nasasaktan sila eh. Dahil doon sa kasalanan. Kaya nga, ang kuwan po dyan ay kasalanan eh. John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In this world, sabi ni Jesus Christ, in this world you will have troubles. Diniscuss ko na rin po ito, In this world, you will have troubles or tribulations, but be of good cheer, magalak kayo, because I have overcome the world. Si Jesus Christ lang po ang naka-overcome ng world. Ano yon? Nang salapi. Kasi minsan sa ating buhay, at ito nga, si Martyrs, ang dami ng ang dami ng naghahaka-haka tumanggap ito ng malaking bayad Kaya ganyan siya Ayan po hindi po nakakaligtas ang tao dyan Pero si Jesus Christ lang, I have overcome the world. Ayan po. Yung iba, inuoperan naman magagandang babae, hindi ba? Magagandang lalaki, inuoperan sila. Yung mga bakla, hindi ba? Hindi sila nakakalusot dyan. Ayan po ang sinasabi ni Jesus Christ. But be of good cheer, magalak kayo, dahil I have overcome the world. Siya lang po. Kaya dapat doon tayo manampalataya. Doon tayo susunod. Yung example niya, ang tularan natin. Hindi yan mga psychology book na yan. Na ang daming nagsasalita na itong gawin mo, walang magagawa yan. Pagsama-samahin mo po yan. Yan mga, hindi ko minamasama. Yung mga payo ng mga doktor, okay po yan. Pero hindi tayo dyan maaayos. Hindi. Kasi nga ang pinanggalingan yan ay yung kasalanan. Ay sila din yan May kasalanan din po yan Hindi ba? At yun na nga, pinaliwanag ko bakit ganyan ang akto ni Martyrs. Alam ng mga tao, tumanggap yan ng pira. Hindi ba? Maramang kay Joybel yan, di ba? At ang tatalakayin ko nga sana ngayon ay yung may 20 million na diniscuss si Insurrecto, may 20 million pala na halaga ay malamang yun ang bayad. Pero
ini-stop ko muna ay ito muna ang tatalakayin ko. Oh, ayan po Philippians 4:7, and the peace of God. Ayan po yung peace na nanggagaling sa Diyos, and the peace of God which surpasses understanding. Hindi po naiintindihan ito. Yung peace of God na nakukuha natin sa Diyos, hindi naiintindihan ng mga tao. Which surpasses understanding. Wala nga Hindi maintindihan talaga Bakit ang isang tao ay kampante? Bakit ang isang tao, katulad ni Dilima, hindi ba? Ibinilanggo ng almost 7 years yan Bakit napagtagumpayan niya? Ako naniniwala ako dun sa sinabi niya, Diyos lang ang kinapitan niya. Naniniwala ako dun. Kasi kung tao lang ang kakapitan mo, ay ayan na nga, hindi ba? Diyos lang ang kinapitan niya at alam niya na hindi siya guilty. Nasa kanya ang katotohanan. Bakit si Ninoy Aquino, binilanggo din ata ng 7 years yan hindi na kumain yan. At ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko nang mabuhay, sabi niya. Wala nang gana itong buhay ko, sabi niya. Nung nasa bilangguan siya, hindi na ako kakain ng 1 buwan ata Hindi na ako kakain. Ngayon, kung bubuhay mo ako, ay may ipapagawa ka pa sa akin. Yun ang sabi ni Ninoy nung nagtestimony siya. At yung doktor na tumitingin sa kanya, kasi wala na siyang pulso ang hirap ng kunin yung pulso niya. Wala na siyang heartbeat. Pero nabuhay pa siya. Ay dahil nabuhay ako, sabi niya, ay may ipapagawa ka pa sa akin. Bakit napagtagumpayan niya yung ganun? Dahil nga sa Panginoon. Ayan po which surpasses understanding, and the peace of God which surpasses understanding, hindi maintindihan ng tao, will guard your hearts and your minds in Christ. Yan po ang solusyon dyan. Hindi po gamot, hindi po yung iti-training ka, hindi po. Yan lang po, kailangan manalig tayo. At napakinggan ko po doon sa Mister, sa totoo lang to, parehas kami ng findings. Kaya nagpapakamatay ang tao, mahina ang faith. Mahina. At yun din ang sinulat ko doon sa comment ko doon sa kanya. Mahina ang faith niyan, sabi ko. Pero hindi ko pa napakinggan nung dinidiscuss niya. Nung bandang huli, diniscuss din niya, ang findings niya, mahina ang faith. Ganun. Kasi kung may faith ka, ay kahit anong hirap niyan, kaya mo yan Hindi ba? At yun na nga, binanggit ko na nga kahapon si Jesus Christ nga bagamat siya ay anak ng Diyos, hindi ba? Bagamat siya ay may nature ng Diyos. Ang attributes niya ay Diyos. Lahat ng katangian niya ay Diyos Pero He make Himself of no reputation. Ang nakasulat sa Philippians, He make Himself of no reputation. Tinanggal niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ba? Yun nga, yung sumunod sa kanyang ama. Ayan po. He made Himself of no reputation, and He was found in the appearance of man, in the likeness of a simple man. O kaya yung yung appearance ng slave. Slave kasi ang tao ng kasalanan. And he was found in the appearance of slave. Ayan po. Pero siya ay sumunod doon sa napag-usapan nila ng kanyang ama, na siya ay ipapako sa krus. Yun po sumunod siya.
and he obeyed the Father until his death. O he became obedient to the Father, hindi ba? O until his death on the cross. Na napakahirap po yan, nakamatayan, yung ipako ka sa krus. Kasi huhubarang ka po eh. Huhubarang ka, hubot-hubad ka dyan. Ipapako ka. Kaya nga, yung mga babae hindi makalapit. Oh. Hindi ba? Oh. Pero, ayun na nga eh. He became obedient to his Father until his death. Yes, until his death on the cross. Yan po nakasulat eh. Oh. Ay bakit ito si Martires ay ayaw doon niyang sirain ang pangalan ni Joel Villanueva na diniscuss ko kahapon, hindi ba? Ay bakit ganun? Hindi ba? Kaya wala sa hulog talaga eh. Wala eh. Kahit saan ko tignan eh. Wala sa hulog ito si Martires eh. Kaya nga ganyan ay the whole creation until now is groaning. Dahil nga ganyan sa mga injustice o mga patutsada, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po ay may natutunan tayo, pero inugnay ko lang po, simula sa simula hanggang sa huli, ano ba ang solusyon? Increase your faith in God. O kaya hilingin mo sa Diyos na i-increase niya yung faith mo. Yan po ang mga panalangin ng mga born again. Alam namin na talagang ang tao ay mayabang eh. Alam namin yan. Pero araw-araw humihingi kami ng tulong sa Panginoon na ayusin yung faith namin o i-increase yung faith namin. Yung pananampalataya. Kasi dyan lang tayo maaayos eh. O sige po at hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.